Ito ay Pokrovsk. Tumagal ng 1.5 taon bago nakarating dito ang Rusya na may mahigit 100,000 sundalo. Nang tuluyang masakop ang lungsod noong Pebrero 2026, marami ng dahilan si Putin para magdiwang. Ang problema, habang siya ay nagdiriwang, inihanda na ng Ukraine ang susunod na patibong at nahulog agad ang Rusya sa una nang hindi namamalayan. Magsimula tayo sa paligsahan, hindi sa simula ng digmaan, kundi sa sandaling naging sentro ng lahat ang Pokrovsk. Pagsapit ng 2025, kailangan ng hukbong Ruso ng isang malaking tagumpay, hindi basta karaniwan. Isang tagumpay na maipapakita ni Putin sa mga Ruso bilang patunay na sulit ang digmaan. At mukhang perpekto ang Pokrovsk para dito. Bakit nga ba? Dahil ang Pokrovsk ang pusod ng lohistika sa silangang bahagi ng Ukraine. Lahat ay dumadaan doon, mga kalsada, riles ng tren, at mga ruta ng supply militar. Ang sinumang may kontrol sa Pokrovsk ay kontrolado rin ang daloy ng mga supply sa malaking bahagi ng front ng labanan sa Ukraine. Ang lungsod na ito, sa papel, ay magpapabago sa takbo ng digmaan kapag bumagsak. Alam ito ni Putin at itinakda niya ang pagsakop sa Pokrovsk bilang pangunahing layunin ng taon. Ang problema ay alam din ito ng Ukraine. At sa halip na basta-basta depensahan ang lungsod, gumawa sila ng mas matalinong hakbang. Ginawang bitag ang Pokrovsk. Isipin mo ito, alam mong may magnanakaw na susubok pumasok sa bahay mo. Pwede mong palakasin lahat ng kandado at umasa na susuko siya. O pwede mong sadyang gawing mas madaling buksan ang isang bintana, maglagay ng tahimik na alarma sa kabila. May aso na naghihintay sa dilim. Papapasok ang magnanakaw sa bintana, pero magsisisi siya ng husto. Eksaktong ganito ang ginawa ng Ukranya. Sa loob ng ilang buwan, bawat kalsada, bawat gusali, bawat kanto ng Pokrovsk ay ginawang posisyon ng depensa, hindi para hawakan ang lungsod magpakailanman. Hindi iyon talaga ang tunay na layunin, kundi para mapabayad ang Rusya ng pinakamataas na halaga sa bawat metrong kanilang naabante. Bawat gusali ng apartment ay naging punto ng paglaban. Bawat abandonadong pabrika ay naging lugar ng pananambang. Ang buong lungsod ay ginawang isang larangan ng labanan na idinisenyo upang wasakin ang pinakamalaking bahagi ng hukbong Ruso bago pa man umatras ang mga Ukrainyano. At ipinapakita ng mga numero na naging brutal ang bisa nito. Mula Enero hanggang Oktubre 2025, ang mga pangunahing unit ng hukbong Ruso na sumulong sa Pokrovsk ay nawalan ng humigit kumulang 104,000 katao, kung saan hindi bababa sa 47,000 ang napatay. Hindi sa buong digmaan o harapan, kundi sa Pokrovsk lang. Sa wala pang 10 buwan, 30 araw bago tuluyang bumagsak, nawalan pa rin ang Rusya ng halos 6,000 sundalo bawat buwan. Sa isa lang sa mga sektor ng depensa ng mga Ukrainyano sa lungsod at may iba pang mga sektor. May lumang konseptong mahusay naglalarawan sa nangyayari doon. Tagumpay ni Pyrrho. Ang pangalan ay galing kay Pyrrho, isang haring Griego na tinalo ang mga Romano, ngunit marami siyang nawalang sundalo. Kaya sinabi niya, isa pang ganitong tagumpay at tuluyan na akong mawawasak. Maaaring manalo ka, ngunit napakataas ng naging kapalit, kaya halos hindi mo na maiba ang panalo sa pagkatalo. Eksaktong iyon ang nangyari sa Pokrovsk. Nagbabayad ang Rusya ng dugo para sa isang tagumpay na maingat na inihanda para mawala ng halaga pagdating nito. Pero may ikalawang bahagi ang bitag, at itong ikalawang bahagi ang talagang hindi inaasahan ng Rusya.
Habang dumudugo ang hukbong Ruso sa silangan, may isang nakakabahalang nangyayari sa kabilang panig ng mapa. Sa rehiyon ng Zaporizhia, isang rehiyon sa timog ng Ukranya, mga 400 kilometro mula sa Pokrovsk, sumusulong ang mga puwersa ng Rusya. At kaiba sa silangan kung saan bawat lungsod ay puno ng mga depensang itinayo sa loob ng maraming taon, ang daan sa timog ay medyo bukas. Simple lang ang dahilan. Nakatutok ang pansin ng Ukranya sa Pokrovsk. Nasa silangan ang mga rekurso at sinasamantala ng Rusya ang pagkakataong ito para itulak ang kanilang puwersa papunta sa isa sa pinakamahahalagang lungsod sa buong Ukranya. Zaporizhia, isang lungsod na may 700,000 naninirahan at tahanan ng pinakamalaking planta ng nuklear sa Europa. Sa buong 2025, patuloy na umabante ang mga puwersa ng Rusya papunta sa Huliaipole, isang mas maliit na lungsod sa silangan ng rehiyon na nagsilbing sentrong logistikal ng Ukranya. Noong Enero ng 2026, halos bumagsak na ang Huliaipole at ang daan papuntang kanluran ay delikadong bukas na. Kung magpapatuloy ang Rusya sa kanilang pag-abante, maaari nilang mailagay ang lungsod ng Zaporizhia sa abot ng kanilang artilyeriya at mga drone. At ang planta ng nuklear na okupado ng mga Ruso mula pa noong 2022 at paulit-ulit na ginamit bilang panakot sa mga internasyonal na negosasyon ay lalo pang magiging hiwalay. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ang pamunuan ng Ukranya ng isang bagay na sa umpisa ay tila hindi maipaliwanag. Inalis nila ang isa sa mga elite nilang rehimento mula sa Pokrovsk, na kabilang sa mga huling unit na nagtatanggol sa lungsod sa Hilaga. Ang pag-alis dito ay nangangahulugan ng pagbibigay daan sa pagsulong ng mga Ruso. Nangangahulugan ng pagtanggap na babagsak ang Pokrovsk at alam iyon ng lahat. Ngunit may nakalkula ang Ukranya na hindi napansin ng Rusya. Nagawa na ng Pokrovsk ang kailangang gawin, nawasak na ng lungsod ang kailangang wasakin. Pagod na ang hukbong Ruso sa silangan, watak-watak at malayo pa sa kondisyon para umatake sa mga susunod na malalaking lungsod sa linya ng depensa ng Ukranya. Ang pagtatanggol sa Pokrovsk ng ilang linggo ay hindi magbabago ng sitwasyon, pero ang paggamit ng rehimentong iyon sa timog ang nagbago ng lahat. Noong simula ng Pebrero ng 2026, naglunsad ng atake ang Ukranya sa timog. Pinagbuklod ng mga paratrooper at brigada ng pagsalakay ang kanilang lakas sa isang operasyong ikinagulat ng puwersang Ruso sa Zaporizhia. Pero sa huli, paano nga ba nabigla ng ganito ang isang hukbo na may 5 sundalo para sa bawat isang Ukranyano sa rehiyon? Ang sagot ay nasa 2 pangyayari na halos sabay na naganap at lubos na nagbago sa kakayahan ng hukbong Ruso na makita at i-coordinate ang kanilang mga operasyon. Una ay Starlink. Ginagamit ito ng Ukranya para sa komunikasyon ng mga unit, koordinasyon ng drone attacks, at pananatiling konektado ang pamunuan sa labanan. Ang hindi gaanong alam ay nagawa ng Rusya na magpuslit ng mga terminal ng Starlink para sa sarili nilang mga unit. Ilegal na ginagamit ng mga sundalong Ruso ang mga kagamitang ito para magpalipad ng attack drones at i-coordinate ang galaw sa labanan. Noong Pebrero ng 2026, ipinaalam ng Ukranya sa kumpanya ang tungkol sa ilegal na paggamit. Ang mga terminal ay na-block ng remote sa isang iglap. Nawala sa Rusya ang isang kagamitan na naging mahalagang bahagi ng kanilang operasyon sa harap ng labanan. Mas ironiko ang pangalawang dagok dahil galing pa ito sa mismong gobyerno ng Russia. Nag-aalala sa mga kritisismong panloob at pagkalat ng di kanais-nais na impormasyon sa bansa. Ang Kremlin ay nilimitahan ang access sa Telegram para sa mga puwersang militar. Ang problema ay naging pangunahing paraan ng komunikasyon sa larangan ng maraming unit ng mga Ruso ang Telegram. Sa harapan, ginagamit ng mga sundalo ang app para tumanggap ng mga utos, magpadala ng ulat at mag-abiso tungkol sa galaw ng kalaban. Dahil sa pagharang, nawala ng maayos na komunikasyon ang malalaking bahagi ng hukbong Ruso.
Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito sa aktwal na sitwasyon. Kasabay nito, nawalan ng satellite internet at pangunahing messaging system ang Russia sa larangan. Parang sinusubukan mong mag-coordinate ng isang komplikadong operasyong militar nang walang telepono, walang radyo at walang GPS. Isang mataas na opisyal ng NATO ang naglarawan ng sitwasyon ng direkta. Nalagay ang Rusya sa kaguluhan ng pamumuno at alam ng Ukranya ang eksaktong oras kung kailan aatake. Mabilis lumitaw ang resulta. Sa ilang araw, natawid ng Ukranya ang 2 ilog sa rehiyon, mga natural na harang na depensa ng Rusya. At sinimulan nilang itulak pabalik ang mga puwersa ng Rusya sa mga lugar na inabot ng ilang buwan bago nila nasakop. Ang punong komandante ng mga puwersa ng Ukranya ay personal na bumisita sa mga tropa sa Timog noong ika-16 ng Pebrero, ilang araw bago ang anumang pampublikong anunsyo. Noong ika-20 ng Pebrero, kinumpirma ni Pangulong Zelensky na 300 kilometro kwadrado ang napalaya sa loob ng 1 linggo at 8 bayan at nayon ang nabawi. Para magkaideya sa sukat, ang 300 kilometro kwadrado ay halos kasing laki ng lungsod ng Paris sa hangganan ng lungsod nito. Nabawi ang lahat sa 1 linggo sa digmaan kung saan karaniwang ilang ektarya lang ang pinaglalabanan ng magkabilang panig. At ang mga reaksyon sa loob mismo ng Rusya ay nagpatunay sa laki ng dagok. Sa Rusya, mayroong isang grupo ng mga online na channel na may daan-daang libong tagasunod bawat isa. Pinamumunuan ng mga taga-suporta ng digmaan at mahigpit na binabantayan ang mga kaganapan sa labanan. Sinusuportahan nila si Putin, sinusuportahan nila ang pananakop, ngunit madalas nilang pinupuna ang pamunuan ng militar ng Rusya ng lantaran, isang bagay na hindi kailanman papayagan ng mga opisyal na media. Matapos ang pag-usad ng mga Ukrainian sa Timog, naglabas ang mga channel na ito ng ulat sa mga problema sa komunikasyon, koordinasyon at pag-usad ng mga Ukrainian na hindi agad kinilala ng pamahalaang Ruso. Hindi mga Ukrainian na pinagmumulan ang nagsasabing nabigo ang Rusya, kundi mga Ruso mismo na sumusuporta sa digmaan ang umaamin na nahuli ang sarili nilang hukbo na natutulog sa pansitan. At habang nangyayari ang lahat ng ito, sa larangan ng labanan, may isang bagay na kasing halaga rin na nagaganap sa mga mesa ng negosasyon sa Europa. Noong Enero at Pebrero ng 2026, 3 beses nagtipon ang mga kinatawan ng Estados Unidos, Ukranya at Rusya upang subukang pag-usapan ang pagtatapos ng digmaan. Sa United Arab Emirates, pagkatapos ay sa Switzerland. Sa bawat round, pareho ang argumento ng Rusya. Sumusulong kami sa larangan ng labanan. Dapat magbigay ng teritoryo ang Ukranya at habang ginagawa ang argumentong iyon, binabasag na ito ng hukbong sandatahan ng Ukraine sa aktwal na oras. 400 kilometro sa timog. Nakipagnegosasyon ang Rusya na hawak ang isang barahang wala ng bisa na pala at nalaman lang nila ito matapos ang mga pagpupulong. Para maintindihan ang susunod na mangyayari, kailangan mong malaman kung ano ang nasa hilaga ng silangang Ukranya, isang lugar na mga 50 kilometro ang haba na may 4 na malalaking lungsod. Bago ang digmaan, mahigit 380,000 katao ang nakatira sa rehiyong iyon. Ngayon, ito ang pinakamalaking hadlang na kailangan pang lampasan ng Rusya para makamit ang kanilang layunin na kontrolin ang buong silangang bahagi ng Ukraine. At ang Ukraine ay nagtatayo ng depensa sa rehiyong ito sa loob ng 11 taon o 11 taon. Mula pa noong 2014 matapos pansamantalang masakop ng mga puwersang sinuportahan ng Rusya at mabawi ng mga Ukrainyano ang mga lungsod na ito, patuloy na nag-invest ang mga Ukrainyano para gawing hindi mapasok ang rehiyon. Mga underground na bunker, magkakakonect ng trinsera, mga hukay para pigilan ang mga tangke, mga mina at mga drone network na isinama sa urbanong kapaligiran. Lahat ng ito ay nasa mga lungsod na bawat isa ay mas malaki at mas komplikado kaysa sa Pokrovsk. Tinaya ng mga Amerikanong mananaliksik na sumusubaybay sa labanan na malabong makuha ng Rusya ang lahat ng mga lungsod na ito bago ang 2027 o 2028.
Mangyayari lang ito kung tuloy ang suporta ng kanluran sa Ukranya. Bilang halimbawa, isang mas maliit na lungsod na tinatawag na Chasiv Yar ang tumagal ng mahigit 20 buwan. Ang mga lungsod sa bahaging ito ay may populasyon at infrastruktura ng depensa na di hamak na mas malaki. Ang nagawa ng Rusya sa pagkuha ng Pokrovsk ay, sa esensya, makarating sa panimulang punto para harapin ang sistemang depensa na ito. Sa isang hukbo na wala ng higit sa 100,000 tao sa pagtatangkang makarating doon, para itong isang mananakbo na naubos na ang lahat ng lakas para lang makarating sa simula ng maraton. At sa bandang timog, halos pareho rin ang sitwasyon. Ang mga posisyon na nakuha ng Rusya sa loob ng ilang buwan sa Zaporizhia at nasanay magiging panimulang punto para sa isang susunod na paglusob papunta sa lungsod ng Zaporizhia at sa plantang nuklear. Bahagyang nawasak ang mga ito dahil sa kontraopensiba ng mga Ukranyano. Dapat mabawi ng hukbong Ruso ang mga bagong nawalang teritoryo bago muling sumugod ayon sa orihinal nilang plano. Ang Ukraine naman ay ginagamit ang nabiling oras para gawin ang eksaktong ginawa nila sa Pokrovsk, gawing malalalim na depensang zona ang mga nabawing teritoryo. Ang mga estratehikong posisyon ay kinukuha para sa artilyeriya at mga drone, at ang mga pampang ng mga muling nabawing ilog ay inihahanda. Pareho pa rin ang modelo, gumawa ng sistemang pipilitin ang kalaban magbayad ng sobra sa bawat metrong inaabante nila. Sa ibang salita, maaaring patungo ang Rusya sa parehong patibong ng Pokrovsk. Sa pagkakataong ito ay sa timog. Sa pagkakataong ito, may hukbong pagod na bago pa magsimula. At mayroon ding isang bagay sa digmaang ito na hindi kayang ipakita ng buo ng mga mapa at opisyal na ulat. Ang tinutukoy ko ay ang pagkakaiba ng layunin ng bawat panig at kung gaano kalaki ang handa nilang isakripisyo para dito. May malinaw na layuning teritorial ang Rusya. Para kay Putin, bawat lungsod na nasakop ay isang patunay para sa mga Ruso na sulit ang digmaan. Ito ay isang katwiran, isang pamana. Ibig sabihin nito ay patuloy siyang magpapadala ng mga tao sa mga harapan na sa anumang objektibong pagsusuri ay imposibleng mapanalo sa kasalukuyang takbo ng laban. Sa 4 na taon ng digmaan, ang Rusya ay nawalan, ayon sa konserbatibong pagtataya ng British Intelligence Service, ng mahigit 1 milyong sundalo na napatay o nasugatan at patuloy pang nababawasan. Ibang laro ang nilalaro ng Ukranya. Hindi nila sinusubukang manalo sa mga individual na labanan, kundi ginagawa nilang lalong magastos para sa panig ng Rusya ang pagpapatuloy ng digmaan. Bawat sundalong Ruso na namatay sa Pokrovsk ay isa ng sundalong hindi magagamit sa susunod na hadlang. Bawat posisyong nabawi sa Zaporizhia ay isang posisyon na kailangang muling sakupin ng Rusya bago sila makausad. Bawat round ng negosasyon kung saan lumalabas ang Ukranya na may nabawing teritoryo ay isang round kung saan humihina ang argumento ng lakas ng Rusya. Ang Pokrovsk ang pinakamalinaw na halimbawa ng modelong ito na gumagana sa aktwal, isang lungsod na tumagal ng 18 buwan. Hindi dahil naniniwala ang Ukranya na kaya nilang hawakan ito habang buhay, kundi dahil bawat araw ng paglaban ay sumisira sa hukbong na kailangan ni Putin para sa susunod niyang mga layunin. Nang tuluyang umatras ang Ukranya, hindi ito isang pagkatalo, kundi pagtatapos ng isang operasyon na eksaktong natupad ang kailangang magawa. At habang itinatayo ng Rusya ang kanilang watawat sa mga guho ng Pokrovsk, tumatawid na ng mga ilog sa timog ang hukbong Ukranyano. Binabawi nila ang teritoryo at winawasak ang mga posisyong kailangan ni Putin para sa 2026. Nagbayad ang Rusya ng napakalaking halaga para sa isang patibong at kung magpapatuloy ito, malamang napatungo na naman ang Rusya sa susunod na patibong. At ikaw, ano sa tingin mo? Naniniwala ka bang epektibo ang estratehiyang ito ng Ukranya? Iwan mo ang iyong komento. Kung nabigyan ka ng bagong pananaw ng video na ito tungkol sa digmaan, ibahagi ito sa kakilalang sumusubaybay din sa labanan. Kung di ka pa subscribe, dito namin ipinapaliwanag ang nasa likod ng mga headline.
Hanggang sa susunod.